unang panahon, sa isang malayong pook, may mag-inang nakatira. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak naman ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pinang. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang na mga gawaing bahay, ngunit laging kinakatwiran ni Pinang. Alam ko na po ang mga gawaing bahay na iyan, inay. Kaya isang araw, nagkasakit si Aling Pinang. Ay, mali, si Aling Rosa pala. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak niya naman ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak, kaya lumaki sa Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang, alam ko na po, inay, ang lahat ng mga gawaing bahay. Kaya't pinabayaan na lamang niya ang kanyang bugtong na anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng mga gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Anak ko, Pinang, ipagluto mo nga ako ng lugaw dahil masamang-masama ang pakiramdam ko. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kanyang kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lamang si Rosa sapagkat napagsilbihan naman siya kahit papano ng kanyang anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitang si Pinang ang gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Nagtanong ito sa kanyang nanay. Nanay, nasan po ang posporo? Sumagot ang kanyang ina. Nariyan lang, anak ko, sa lalagyan. Gamitin mo ang iyong dalawang mata para mahanap mo. Ganun na nga ang ginawa ni Pinang. Isang beses na naman, ang sandok ang kanyang hinahanap. Nanay, nasan po ang sandok? Sumugat muli ang kanyang inay. Nariyan ulit sa lagayan, anak ko. Tingnan mo. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak, kaya't nagwika ito. Nako, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka tanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, hindi na lamang umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala na si Pinang sa kanilang bahay. Nabahala si Aling Rosa, tinawag niya ang kanyang anak. Pinang, anak ko! Ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at maghanda ng kanyang pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling na nga si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang kanilang mga kapitbahay. Ngunit parang naglahong bula si Pinang. Hindi nila nakita si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanilang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halamang iyon. Inalagaan niyang mabuti ito hanggang sa ito'y mamunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa sa kanyang nakita. Nagtaka ito sa anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao na napapalibutan ng maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang, na sana'y magkaroon niya ito ng maraming mata
para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nagnangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang mga sinabi sa anak. Inalagaan niya ngang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa paglipat-lipat ng taon sa bukang bibig ng mga tao, ang Pinang ngayon ay naging Pinya. At ito ang pasimula ng alamat ng Pinya.